Unang araw ng grade 4 ni Nova at halos hindi siya makatulog sa sobrang pananabik kagabi. Maaga siyang nagising kasing aga ng tilaok ng mga manok sa kapitbahay nila. May bago siyang uniforme at ibinigay sa kanya dahil kabilang siya sa mga nabigyan ng scholarship sa magandang school kung saan nagtatrabaho ang kanyang mama. Habang inaayos niya ang kuwelyo sa harap ng maliit nilang salamin, lumapit si Nanay Rana. May hawak na suklay at bimpo. "Anak," malumanay nitong sabi habang sinusuklay ang buhok niya. "Ang ganda-ganda mo naman, parang dalagang maliit." Ngumiti si Nova. "Kailangan po bang plantsahin ulit, Nay? Parang may kaunting gusot pa po eh." "Ay nako, hindi na. Mamaya, kapag naglakad ka, mawawala na rin yan." Sagot ni Nanay Rana at hinalikan ang kanyang noo. "Galingan mo ngayon ha. Ilista mo lahat ng assignments. Huwag ka mahiya sa teacher mo." Tumango si Nova. Bit-bit ang bag niyang binili pa ng kanyang ina sa palengke. Tumawid silang dalawa papunta sa school. Nang tingnan niya ang kanyang ina, suot nito ang uniform ng janitress sa kanilang paaralan. Pagdating nila sa gate, nagkahiwalay sila. "Dito ka na anak. Diretso ka sa classroom mo. Nandito lang ako sa hallway kung kailangan mo. Pwede mo rin kaming puntahan doon sa maintenance room. Nandun lang ako kapag hindi mo ako makita sa school." Okay po, Nay." Sagot ni Nova. Pilit itinatago ang nanginginig na kamay sa hawak na strap ng bag. Naglakad siya papunta sa grade 4A at habang papalapit, napansin niyang nakagrupo ang ilan niyang kaklase. Malalakas ang tawanan na parabang ang mga ito ang may-ari ng buong hallway. Masaya siya kasi sa magandang school siya nag-aaral. Magagaling din magturo ang mga teacher doon. Naiinggit pa nga ang mga dati niyang kaklase. Pero nang tumagal, wala siyang naging kaibigan. Puro kasi mayayaman ang nandoon. Wala siyang kaugali. Kung may mabait, bilang lang sa daliri. Mas okay pa nga ang mga dati niyang kaklase. Pero syempre, magtitiis siya sa school na yon. Maganda naman ang mga gamit, pati na ang classroom. Bukod doon, nakakasama niyang pumasok ang kanyang ina. At kapag uuwi, nakakatambay siya sa library habang hinihintay matapos si Nanay Rana. Napadapo ang tingin niya kay Nanay Rana na nagsisimula ng maglinis sa hallway. Alam niyang maya-maya ay magsisimula na itong maglinis ng CR. Nakayuko ang kanyang ina, pinupunasan ang sahig at walang pakialam sa mga batang dumaraan. Pero hindi ganoon ang mga bata. "Uy, si Nova!" Sigaw ng isang batang lalaki na si Brian, nakilala sa pagiging maingay. "Nandiyan na naman ang nanay niya. Ayan oh!" Itinuro pa nito si Nanay Rana na nakaluhod at nililinis ang sulok. Tumawa na naman ang isa niyang kaklase at itinuro siya. "Tingnan mo! Anak ng tagalinis." Lumakas ang tawanan doon, para bang may humigop sa hangin mula sa dibdib ni Nova. Tumigas ang balikat niya at mabilis siyang tumungo sa classroom at nagmamadaling umiwas. Pero kahit pilit niyang hindi marinig, naririnig pa rin niya. "Ano kayang amoy ng bahay nila?" "Baka amoy CR. Anak ng janitress." Parang mga karayom ang tunog sa tenga niya. Kahit ganoon, hindi niya yun sinasabi kay Nanay Rana. Kaya niya naman yun, hindi rin siya iyakin. Ayaw niya lang talaga bigyan ng stress ang ina na pagod na nga sa maghapong trabaho. Naawa siya rito, lalo at silang dalawa na lang naman ang magkasama sa buhay. Pumunta siya sa pinakamalayong sulok, sa likod kung nasaan ang upuan niya. Doon niya inilapag ang bag ng tahimik at maingat. Maya-maya ay dumating ang teacher nila na si Ma'am Selina. "Good morning, class!" Masigla nitong bati. "Good morning, ma'am!" Sagot ng buong klase. Kapag naman recess, isa yon sa pinakaayaw niyang oras. Nang tumunog ang bell, agad na nagtakbuhan ang mga bata papunta sa kantin.
Si Nova, bagaman may baong pandesal na may palamang itlog, nanatiling nakaupo ng ilang segundo. Kailangan muna niyang huminga. Ayaw niyang sumabay sa pila. Ayaw niyang marinig ang mga tukso sa kanya. Baka kasi malaman ng nanay Rana niya. Siguradong dadagdag alalahanin iyon para rito. Sa labas na lang ako kakain, bulong niya sa sarili sabay bitbit ng baon. Umupo siya sa dulo ng garden bench kung saan may lilim mula sa puno. Inilabas niya ang pandesal na may itlog at kumagat ng maliit. Habang kumakain, dumaan sina Brian at dalawa pa nitong kasama. Uy, tingnan mo siya oh, mag-isa. Tingin mo, may kaibigan ba yan? Baka pati bangko, maamoy ng nanay niya. Hindi na kumibo si Nova. Hindi na lumingon pa. Ayaw niyang patulan ang mga kaklase niya na immature ang pag-uugali. Pero nararamdaman niya ang mabilis na pag-init sa mga mata niya. Na parang papatak na ang luha anumang oras. Bakit kailangan maging ganoon ng mga kaklase niya? Wala namang masama sa pagiging mahirap. Bakit kailangan asarin pa siya? Wala namang mali sa pagiging janitress ng kanyang ina. Pero pinisil niya ng palad ang mga mata. Ayaw niyang makita siyang umiiyak ng mga ito. Hanggang sa may lumapit sa kanyang batang babae. Nakasuot ito ng salamin at medyo chubby at palangiti. Hi, ako si Margaret. Ikaw si Nova, diba? Marahan naman siyang tumango. Oo, hindi ka lumalayo sa akin? Umiling naman ito at umupo sa tabi niya. Hindi, ayoko sa kanila. Inaasar din kasi nila ako. Pero syempre wala naman akong pakialam. Mahal naman ako ni na mami at daddy ko. Anong baon mo? Pandesal na may palamang itlog lang, sagot naman ni Nova. Napangiti si Margaret. Pahingi ako, tapos bibigyan kita ng chicken lollipop na gawa ng daddy ko. Friends na tayo ha? Napangiti naman siya nang bigyan siya nito ng pagkain. Postura pa lang ni Margaret, halata ng mayaman ito. Nang pumasok siya sa school na yon, inisip niya na lahat ng laking mayaman, masasama ang ugali. Pero wala pala yon sa katayuan ng buhay. Siguro nasa tao na rin yon at nasa paraan kung paano pinalaki ng mga magulang nito. Kaya simula nun, naging best friend niya na si Margaret at palaging sabay na kumakain. Sila ang mga inaasar sa school pero pareho na lang nilang kinukomfort ang isa't isa. Oh anak, kumusta ang school? Tanong ni Nanay Rana at masigla ang boses. Sandaling natigilan si Nova. Sa isang iglap, parang lumulutang ang lahat ng masasakit na nangyari. Ang tawanan, ang bulungan, ang pag-iwas ng mga kaklase, at ang pagtingin ng iba sa ina na parang mas mababa ito. Gusto niyang sabihin, gusto niyang isumbong lahat. Gusto niyang sabihin na nasasaktan siya, lalo na para rito. Pero nang makita niyang magaspang na ang kamay ni Nanay Rana dahil sa paulit-ulit na pag-scrub ng sahig, nang makita niyang pagod sa mata nito na pilit tinatakpan ng ngiti, bigla siyang naduwag. Kumusta anak? Ulit ng ina. Ngayon na may bahagyang may pag-aalala sa boses. Ngumiti si Nova. Masaya po, Nay. Naglaro po kami kanina. Masaya po ang class namin. Saka kasabay ko po ulit kumain si Margaret. May bago po akong best friend, Nay. Talaga? Kumislap ang mata ni Nanay Rana at halatang gumaan ang loob. Dadagdagan ko ang pabaon ko sa iyo, anak, para mabigyan mo rin ang kaibigan mo. Hindi naman siya pihikan sa pagkain. Hindi po, matutuwa po si Margaret, Nay. Naglakad siya katabi ng ina palabas ng school, pabalik sa maliit nilang bahay. Habang naglalakad, kinuyom ni Nova ang palad. Nasasaktan siya kapag nakakarinig ng mga pangiinsulto patungkol sa nanay niya. Pero hindi niya ipinakita. Hindi niya ipinahalatang may problema siya sa pinapasukang paaralan.
Hindi niya sinabi na narinig niya ang anak ng tagalinis kahit ilang ulit. Ang alam lang niya, may bago siyang natuklasan na ang mundo hindi laging mabait, lalo na sa mahihirap na katulad niya. At kung gusto niyang maging matatag, kailangan niyang tumayo mag-isa at taas noong harapin ang mga taong binababa sila. Maagang dumating si Nova sa eskwelahan kinabukasan. Dahil scholar, masipag talaga siyang pumasok. Kahit alam niyang kasama sa pagpasok ang pakikipaglaban sa araw-araw na tuksong hindi niya alam kung kailan titigil. May tablet siyang dala na pinag-ipunan pa ng kanyang ina. Kailangan kasi yun sa school at kung wala siya, hindi talaga siya makakasabay sa klase. Nagsimula na rin magtrabaho ang kanyang ina. Mahinahon ang galaw nito at parang sanay na. Sa gilid, naglalakad ang ilang high school students. Matataas ang hakbang at halatang nagmamadali sa klase. Nakita ni Nova ang tatlo sa mga ito. Matatangkad, may backpack na puro keychain at may hawak pang milk tea. Habang papalapit ang mga ito, napansin niyang basa ang sahig na nililinis ni Nanay Rana. Hindi alintana ng mga estudyante. Hindi man lang nagbagal. At ang mas masakit, nang makita ng mga ito ang map ni Nanay Rana sa sahig. Humakbang lang lampas doon at parang iniiwasang madumihan ang sapatos nila. Kadiri, bulong ng isa, napalingon pa kay Nanay Rana sa may irap. Bakit dito pa'y naglilinis? Reklamo ng isa pa at tumakas ng hakbang para hindi tamaan ng tubig. Kitang-kita ni Nova ang eksenang yon. Para bang lumamig ang sikmura niya. Para siyang sinampal kahit hindi naman siya ang sinabihan. At ang pinakamasakit, wala man lang tingin ng paggalang. Wala man lang simpleng, "Excuse me po." Para bang si Nanay Rana, kasama ng map at timba, ay bahagi lang ng sahig na dapat iwasan. Napahinto si Nova at hindi makagalaw. Bakit ganon? Bakit parang mas mababa ang tingin ng ibang tao sa Nanay Rana niya? Bakit parang nakakahiya ang marangal na trabaho? Hindi niya namalayang lumalapit na siya kay Nanay Rana. "Nay!" Nilingon siya ng kanyang ina at tulad ng dati, ngumiti pa rin ito ng matamis. "O anak, may kailangan ka? Recess nyo na ngayon? Saka bakit nandito ka? High school department ito, doon ka sa inyo." "Gusto ko lang po kayong samahan. Absent po kasi si Margaret kaya dito na lang po ako kakain ng baon ko," bulong ni Nova. Umupo siya sa gilid ng hallway. Tinitingnan ang ina habang naglilinis. Wala sa kilos ni Nanay Rana ang hiya. Wala ring galit o pag-aalala. Para bang sa nanay niya, simpleng araw lang yon na walang bago at walang kakaiba. Pero kay Nova, ibang-iba ang mga araw na iniinsulto ito sa harap niya. Pagpasok ni Nova sa classroom, naroroon ang mga kaklase niya, wala pang teacher. May sumulyap sa kanya. "Ayan na ulit si anak ng tagalinis." Hindi na lang pinansin ni Nova. "Bawal lumapit dyan," sabi ng isang batang babae sa transferee nilang kaklase. "Dyan kasi si Nova, baka may CR ka na rin." Natigilan ang transferee, lumayo at tumawa rin gaya ng iba. Parang naipit ang dibdib ni Nova. Pero tulad ng kahapon, hindi siya umimik. Inilabas niya ang libro at nagbasa na lamang. Nang sumapit ang hapon, tahimik ang pasilyo dahil nag-uwian na ang halos lahat. Si Nova, dahan-dahang naglakad papunta sa area kung saan niya inaasahang makikita si Nanay Rana. "Nay!" tawag niya ulit. "Oh, labasan na nga pala." Masiglang saad ni Nanay Rana at hindi pa rin nawawala ang ngiti. Huminga ng malalim si Nova. "Hindi ka po ba napapagod?" "Pagod?" Tumawa ang nanay niya ng mahina. "Oo naman anak. Tao lang ang nanay. Napapagod din naman ako. Pero anak,
Kahit anong trabaho ay nakakapagod naman talaga. Pagdating sa bahay, inayos nila ang hapunan. Tinolang manok na maraming papaya at dahon ng sili na paborito ni Nova ang kanilang ulam. Habang kumakain, napatingin siya kay Nanay Rana. Habang naghahanda na sila sa pagtulog, nakakapit si Nova sa braso ng ina at mas mahigpit kesa dati. Pakiramdam niya, kailangan niya itong protektahan. Pakiramdam niya, kahit ano pang sabihin ng iba, hindi lubos na makikita ng mga ito ang halaga ng nasa tabi niya ngayon. Mabilis lumipas ang mga taon para kay Nova. Pero hindi dahil masaya ang mga ito. Noong grade 5, sinubukan ni Novang pumasok ng nakataas ang noo. Suot niya ang bag na bigay ng pinsan niya mula sa probinsya. Pagpasok niya sa classroom, agad niyang narinig ang grupo ng mga batang babae na madalas mang-asar sa kanya. Ay, tingnan niyo oh. Tingnan mo yung bag niya. Parang pang baby. Baka galing sa basura yan. Tawa ng tawa ang mga ito. Hinayaan niya na lang. Mapapagod lang siya kapag nakipagtalo. Nandoon naman siya para mag-aral at may isa naman siyang kaibigan. Sa tuwing may group activity, huling natitira ang upuan sa tabi niya. Sa tuwing may kainan, wala siyang katabi kapag wala si Margaret. Nang sumapit siya sa ika-6 na baitang, natuklasan ni Nova ang lugar na mas tahimik kaysa sa lahat, ang library. Tuwing recess, habang lahat ay naglalaro, nagkukwentuhan at nag-aaway, nandoon siya sa sulok na laging bakante. Minsan, kasama niya si Margaret pero madalas itong maboard doon. Kaya iniiwan na lang siya sa library. Doon niya nadiskubre ang kagandahan ng pag-aaral. Hindi dahil kailangan, kundi dahil doon siya nakakawala. Pagdating ng high school, akala ni Nova ay magbabago ang lahat. Bagong classroom, bagong uniform, at bagong teachers. Pero hindi nagbago ang mga tao. Akala pa naman niya, kahit papaano, magmamature na ang mga ito. Pero ganoon pa rin ang takbo ng utak at hubog ng pagkatao. Para bang walang naging paglago sa mga nagdaang taon. Hayaan mo na sila, Nova. Hindi kasi sila masaya sa buhay nila, kaya ganyan sila ka-bitter. Hanggang ngayon, tukso pa rin sa'yo. Saad ni Margaret sa kanya. Napabuntong hininga siya. Siguro, nag-expect lang ako kahit kaunting pagbabago. Kasi syempre, high school students na tayo. Pero wala, ganun pa rin sila. Nakakadismaya lang. Kaya nga, tumawa si Margaret at hinila siya. Tama na yan. Tara na. Samahan mo na lang akong mag-mall. Ililibre kita. Magpaalam tayo sa nanay mo. Napangiti siya kahit paano. Mula noon hanggang ngayon, mabait pa rin talaga si Margaret. Hindi ito nagbago at mas napalapit pa nga sa nanay niya. Kaya kapag may gala, isang paalam lang, pinapayagan na siya agad. Ganoon din naman ang pamilya ni Margaret. Napakabait at halatang pinalaki ng maayos ang best friend niya. Naging student assistant siya sa school. Scholar pa rin siya roon, kaya hindi pwedeng magpabaya. Sumasali siya sa mga extracurricular activities. Consistent naman palagi na mataas ang grado niya. Bawat perfect exam ay parang pahina ng bagong buhay niya. Kasabay ng pangungutya, mas lalo siyang tumitibay. Ang nanay niya ang dahilan kung bakit siya nagsisikap. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Ang dahilan kung bakit ilang taon man ang pangungutya, hindi siya kailanman natinag. Dumating ang araw ng moving up nila para sa junior high. At habang naglalakad si Nova sa stage para kunin ang medalya bilang with highest honors, narinig niya ang mahina pero matatag na palakpak ni Nanay Rana sa pinakamalayong bahagi ng gym. Hindi kailangan ng bonggang celebration. Hindi kailangan ng kamera o bouquet. Sapat na si Nanay Rana. Sapat na ang ngiting puno ng pagmamahal para sa kanya. May 2 taon pa sa senior high.
Pero syempre, yun pa rin naman ang gagawin niya. Puro siya pag-aaral. Anak, aral na aral ka palagi. Masaya naman ako. Pero kahit isang beses, hindi ka nagsasabi sa akin kung mayroon kang crush. Sabi ng kanyang ina. Mahina naman siyang tumawa. Ano pong gagawin kung wala po talaga, Nay? Natawa naman ang kanyang ina. Ay, wala ba talaga? Pero kung sakaling meron, okay lang naman sa akin, anak. Saka kapag college ka na, kung kaya mong pagsabayin, papayagan naman kita na magkaroon ng boyfriend. Hindi ako magiging mahigpit sa'yo dahil alam ko namang may disiplina ka mismo sa sarili mo. Kahit hindi kita sabihan, alam mo na agad ang mga limitasyon mo. Napangiti naman agad si Nova. Kaya parang best friend niya na lang talaga ang nanay niya. Hindi ito mahigpit at palagi pa siyang sinusuportahan sa mga bagay na gusto niya. Dumating ang araw ng graduation para sa kanyang senior high school. Umupo siya sa designated seat ng mga honor students. Nakaupo siya sa unahan, nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. May mga estudyanteng kinikilig at may umiiyak. Pero si Nova, tahimik lang. Pinipisil ang daliri niyang namamawis na. Next, our class valedictorian, Nova Reynela Cruz. Pumalakpak naman ang mga tao roon. Narinig ni Nova si Nanay Rana kahit malayo. Anak ko yan! Muntik nang mapakagat-labi si Nova para hindi maiyak. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim at tumayo. Dahan-dahan siyang lumakad papuntang entablado. Hindi siya tumitingin kung may nakangisi o nakataas ang kilay na mga nang-aasar sa kanya dati. Sapagkat ngayon, wala nang mas mahalaga sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumabog ang echo ng boses ni Nova sa buong gym. Bata pa lang ako, alam ko na marami akong hindi maibibigay. Hindi ako makabili ng bagong bag. Hindi ako makasabay sa mga class outing. Hindi rin ako nabibilhan ng sapatos na hindi second hand. Pero may isang tao po na meron ako. Isang tao na mas mahalaga sa kahit anong mamahaling gamit. Huminga siya ng malalim. Meron po akong isang ina na itinuro sa akin na ang marangal na trabaho kahit gaano kababa tingnan ng iba ay hindi dapat ikahiya. Kumabog ang dibdib ni Nova nang makita niyang nag-angat ng ulo si Nanay Rana. Parang nabigla ito. Parang hindi makapaniwala na ito ang magiging bida sa speech niya. Si Nanay Rana po ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Araw-araw siyang gumigising ng 4:00 para maglinis sa paaralang ito. At oo, baka po nakita niyo siya minsan na nagwawalis, nag-aayos ng mga basurahan, nagkukuskos ng mga inidoro sa CR. Pero alam niyo po, wala akong kahit anong hiya sa trabaho niya dahil pinalaki niya ako na may dangal. Kung may natutunan po ako sa buong buhay ko rito, simple lang naman po. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging mabuti. Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat para maging karapat-dapat. Kailangan mo lang maging matatag at magmahal ng tapat sa taong nagtaguyod sa'yo. Hindi na napigilan ni Nova ang pagtulo ng luha niya. Dahan-dahan niya yung pinunasan pero patuloy pa rin ang mga salita niya. Ang medalya pong ito, hinawakan niyang strap. Hindi para sa akin lang. Ito po ay para kay nanay. Para sa lahat ng magulang na nagtatrabaho ng marangal. Para sa lahat ng batang minsang pinagtawanan, tinaboy at minamaliit. Hindi tayo mahina. Hindi tayo maliit, hindi tayo kahihiyan. Dahil kaya nating manalo kahit tahimik tayo. Kaya nating umangat kahit mag-isa tayo. Lumakas ang palakpakan. Tumayo ang ilang guro. Nakita niyang ina na umiiyak at si Margaret na halatang proud sa mga sinabi niya. Pagkababa ni Nova sa entablado, agad siyang sinalubong ng kanyang advisor. Nova, you made us proud. Ngunit hindi yon ang inaabangan niya. Hinawi niya ang mga estudyante at dumiretso sa likod ng gym.
Doon, nakita niya si Nanay Rana na nakatayo, umiiyak, hawak-hawak ang maliit na coin purse nito. "Anak," nanginginig ang boses na sabi ng kanyang ina. "Ang ganda ng speech mo." At doon bumigay si Nova. Niyakap niya ang nanay niya ng mahigpit. Parang gusto niyang ipagsigawan sa buong mundo na si Nanay Rana ang nanay niya at hindi niya ito kailanman ikinahihiya. Humagulgulo siya sa balikat nito. "Nay, para sa iyo lahat to. Alam ko pong malayo pa pero kakayanin ko po lahat para sa inyo." Humigpit ang yakap ni Nanay Rana. "Ako ang dapat magpasalamat, anak, dahil hindi mo ako ikinahiya kahit kailan." "Hindi ko po kailanman gagawin yon," sagot ni Nova. "Mahal na mahal po kita." Pagkatapos nun, nagpatuloy ang pakikibaka ni Nova sa pag-aaral. Nag-apply ulit siya ng scholarship para naman hindi gaanong gumastos ang nanay niya. Lalo na at medyo mahal ang course na gusto niyang kunin. Nang makuha niya ang email ng resulta, labis ang kabang nararamdaman niya. Nakaupo siya sa lumang kahoy sa upuan sa sala habang hawak ang cellphone. Pagbukas niya, nanlaki ang mga mata niya. "Congratulations! You have been awarded a full academic scholarship for the BS Psychology program." Natigilan siya, napahawak sa bibig at tumulo ang luha bago pa niya maubos basahin ang buong email. "Nay?" Mahina niyang tawag. "Nay!" Mula sa kusina, lumabas si Nanay Rana na may hawak pang sandok. "Oh, bakit anak?" May napatigil ito nang makita ang luha sa pisngi ni Nova. Ano yan? Bakit ka umiiyak?" Hindi nakapagsalita si Nova, kaya inabot na lang niya ang cellphone. Kinuha yon ni Nanay Rana at marahang binasa. At habang sumusuyod ng mata ang mga salita, unti-unting namutawi ang luha sa gilid ng mga mata nito. "Totoo ba to?" bulong ni Nanay Rana. "Full scholarship ka? Ibig sabihin, wala tayong babayaran? Kahit piso?" Tumango si Nova habang nanginginig. "Opo, Nay. Lahat po covered. Tuition, miscellaneous, allowance." At doon na sila sabay na napaiyak. "Kaya mo yan, anak," bulong ng nanay ni Rana habang yakap siya ng napakahigpit. "Isang malaking hakbang to papunta sa pangarap mo. Matutupad ang pangarap mo." At gaya ng nakagawian nila, sa tuwing may maliliit na tagumpay, kumakain lang sila sa Jollibee. Umorder sila ng 2 Chicken Joy with Jolly Spaghetti. Paborito nilang mag-ina yon kapag may espesyal na nangyayari sa mga buhay nila. Habang kumakain, hindi mapigil ni Nanay Rana ang pagngiti. "Aba, parang kailan lang pinagtatawanan ka ng mga kaklase mo kasi inuulit-ulit mo yung sapatos mo. Tapos ngayon, scholar ka na sa maganda at prestigious na university." "Nay," natawa si Nova. "Kahit po ako hindi makapaniwala. Inaasahan ko naman na po pero iba pa rin po talaga na parang kahit paano binibless pa rin po tayo ni Lord." "Kaya nga, pinaghirapan mo yan. Hindi yan binigay sa'yo dahil naaawa sila. Yan ay dahil deserve mo." "Pero Nay," mahina niyang sabi, "baka po hindi ako mag-fit in ulit. Yung university po, puro mayayaman." Napakunot ang noo ni Nanay Rana. "Anak, bakit mo naman iisipin yan? Kaya mo yan. Saka nakaya mo naman sa dati mong school, hindi ba? Mga matatanda na kayo. Baka ngayon wala nang mga asar dahil ibang school na yan. Wala na rin ako ron." "Nay naman, kayo po talaga. Ang inaalala ko lang kasi nga po mayayaman sila. Kasi po iba sila. Baka po pagtawanan nila ako ulit. Baka..." Pinutol siya ng nanay niya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. "Nova, hindi dahil mayaman sila ay mas magaling sila. Hindi dahil mahirap tayo ay mas mababa tayo. Kung kaya nila, kaya mo rin. At kung hindi nila kaya,
Mas kaya mo kasi sanay ka ng magsikap, sanay ka sa hirap, at alam mo kung paano magtagal kahit masakit. Hindi napigil ni Nova ang mahinang tawa. I love you, Nay. Napangiti naman si Nanay Rana. I love you, anak. Kapag nagtap ka sa board, treat mo ko dito ha. Nay naman, hindi pa nga po ako pumapasok sa college. Tumawa ito. Ano ngayon? Abay, simula lang yan. Scholar ka nga Saka sobrang talino mo. Ako na lang talaga ang namamangha sa'yo. Tumawa sila ng sabay. Sa gitna ng amoy ng pagkain at tawanan ng mga bata sa paligid, doon sa maliit na mesa, naramdaman ni Nova na kahit gaano kabigat ang takot niya, mas mabigat ang pagmamahal na bumabalot sa kanya. Ilang linggo ang lumipas, unang araw ng college ni Nova. Suot niya ang simple niyang blouse at maayos na pantalon. Hindi branded, hindi bago, pero malinis at planchado. Inayos niyang mabuti ang buhok niya sa maliit na salamin bago umalis. Pwede muna kasing yun muna ang suot, lalo na at first day pa lang naman. Hindi pa rin kasi lahat nakukuha ang bagong uniform ng school. Pagdating niya sa campus, napatigil siya. Ang laki, parang ibang mundo. May malalaking building na may salamin ang mga pader. Malawak na quadrangle, mga estudyanteng nakabag na mas mahal pa kesa sa kinikita ng Nanay Rana sa isang linggo. May mga naka-iPhone Pro Max, may naka-Jordan, may naka-kotse. Sobrang bigatin lahat ng gamit na nakikita niya sa mga estudyante. Napalunok si Nova. Yun na naman ang pakiramdam na maliit siya. Yun ang pakiramdam na hindi siya bagay sa pinasok niyang mundo. Parang natigil sa paghinga si Nova. Alam niyang pinagtitinginan siya ng iba, lalo na at sobrang simple lang ng suot niya. Galing pa yung ukay-ukay. Pero pinilit na lamang ni Nova na baliwalain ang lahat ng yon. Nandoon lang naman siya para mag-aral. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Nanay Rana na parang excited pa para sa kanya. "O anak, kumusta? Kumusta ang unang araw mo?" Tinanggal ni Nova ang sapatos niya at nag-unat ng leeg. "Nakakapagod po, pero okay lang." Napansin siya ni Nanay Rana. "Bakit parang may iniisip ka?" Umupo si Nova sa sofa. "Nay, iba po talaga yung mundo doon. Parang hindi ako kasali. Maganda po ang school na pinasukan ko noon simula elementary hanggang high school. Pero yung pinapasukan ko po ngayon, ibang level po. Parang bawat lingon ko, nakakakita ko ng mga branded na gamit. Isang kaklase ko nga po sa isang minor subject, anak ng multimillionaire na CEO. Ang mga sasakyan parang lahat meron. Ako lang po yatang sumasakay sa tricycle at jeep. Pero may mga nakikita naman din po ako na mga simple lang. Mga scholar lang din po katulad ko. At mga katamtaman lang din naman ang yaman sa buhay. Kaya baka wala rin na mang-asar sa akin." Lumapit si Nanay Rana at hinaplos ang buhok niya. "Anak, pasensya na. Ganito lang kasi ang buhay natin." Tumawa naman si Nova. "Nanay, wag niyo pong ihingi ito ng pasensya. Naiintindihan ko naman po. Saka pumunta po ako ron para kunin ang pangarap ko. Ang lugar na yon, ticket ko lang po para mas maging maayos ang buhay ko. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Magiging maayos lang naman po ako ron." Unang linggo pa lang sa kolehiyo, ramdam ni Nova na parang bawat araw ay isang maze. Malalaki at kakaiba ang mga building, makintab na hallway at daan-daang estudyante ang naglalakad sa kung saan-saan. Kahit may mapa at schedule sa kamay, ilang beses na siyang naligaw sa campus. Kung hindi lang nag-aral abroad si Margaret, baka may kasama siya roon na maligaw. "Okay lang yan," bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang mapa sa cellphone. "Siguro makikita ko rin ang classroom ko kahit ilang beses pang maligaw." Ngunit sa tuwing susubukan niyang hanapin ang room, lalong lalabo ang daan. Natatakot siyang malate kaya isang oras bago ang klase, nilalaan niya sa paghahanap ng classroom.
Habang naglalakad siya sa isang mahabang koridor, biglang bumangga siya sa isang lalaki. Sorry po. Nagulat si Nova at halos mahulog ang mga libro niya. Ngunit ang lalaki ay mabilis na humawak sa balikat niya upang hindi siya matumba. Okay ka lang ba? Napatingin si Nova sa binata. Matangkad ito, may maayos na short haircut, suot ang isang NSTP na t-shirt. Oo, okay lang ako, sagot ni Nova. Nanginginig pa ang kamay habang inaayos ang mga libro. Parang naliligaw ka, tanong ng lalaki habang nakangiti pa rin. Gusto mo ba tulungan kitang hanapin yung classroom mo? Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero medyo natameme siya sa gwapo nitong mukha. Siguro kasi kahit halatang mayaman, wala siyang nakitang panghuhusga sa mga mata nito. Po, okay po, salamat po. Nauutal pa nga niyang sabi. I'm Joshua, by the way, sabi ng lalaki habang iniaabot ang kamay. Nova, sagot niya at nanlalamig na tinanggap ang kamay nito. At sa simpleng handshake na yon, parang unti-unting nagbukas ang pinto sa mundo niya. Isang mundo kung saan matututo siyang umibig. Habang pinapakita ni Joshua ang daan, nag-usap sila tungkol sa mga simpleng bagay. Saan ka ba enrolled, Nova? Tanong ni Joshua habang naglalakad. BS Psychology po, sagot ni Nova at bahagyang nahihiya. Scholar po ako. Ngumiti si Joshua. Wow, congrats. Matalino ka pala kung ganun. Saka, wag mo kong ipo. Nakakatanda naman yan. Napangiti si Nova. Okay. Tumawa ng mahina si Joshua. Ako naman, second year, mechanical engineering. Don't worry, lahat kami unang taon, nakakaligaw din. Ipagpatuloy mo lang, makakasabay ka rin sa routine ng campus, Nova. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kolehiyo, naramdaman ni Nova ang pakiramdam na ligtas. Ligtas hindi sa pisikal, kundi sa damdamin. Parang kapag si Joshua, hindi siya basta-bastang hahatulan. Hindi siya basta-bastang tutuksohin. Lumipas ang ilang araw. Sa bawat klase, hindi na siya gaanong naliligaw kapag naghahanap ng rooms. At sa tuwing nakikita niya si Joshua, parang may kasiguruhan sa paligid. Nova! Tawag ni Joshua at may dalang bottled water. Eto, uminom ka muna. Mainit sa labas. Salamat. Sagot niya, nakangiti ng bahagya habang tinatanggap ang tubig. Umalis ka ba kanina sa room ninyo? Tanong nito habang nakangiti. Hindi kasi kita nakita kasama ng iba. Hindi. Nagstay ako roon kasi wala namang gumagamit. Doon ako nagbasa ng books ko, sagot ni Nova at hindi maitago ang pamumula ng pisngi. Para siyang high school na nagkaroon ng crush. Unti-unti, naging bahagi si Joshua ng routine ni Nova. Kasama niya ito sa hallway habang papunta sa susunod na room. Kapag sabay silang nagkakaroon ng free time, kasabay niya ito sa library breaks. Paminsan-minsan, nakakasama niya pa sa lunch. Salamat, Joshua. Bulong niya minsan habang nakaupo sa bench sa ilalim ng puno. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to sa akin. Salamat at palagi mo akong sinasamahan. Ngumiti si Joshua. Nova, natural lang na ganito ako. Basta nandito lang ako para tulungan ka kapag kailangan mo. Parang isang liwanag ang dumampi sa puso ni Nova. Parang unang beses sa mahabang panahon, naramdaman niya na may taong ginugusto siya. Kahit hindi niya pa pinapakita lahat ng pinagdadaanan niya. Seryoso? May crush ka na dyan? Tanong ni Margaret habang magka-video call sila. Namula naman agad si Nova. Oo nga, meron na. Joshua ang pangalan. Malakas na tumawa si Margaret. Sa wakas, normal na tao ka na sa mundo. May crush ka na. Akala ko tatandang dalaga ka na lang eh. Kasi kahit isang beses, wala akong naririnig na kwento sa'yo kapag tungkol sa boys. Napanguso naman siya habang nagbabasa ng libro. Paano ba siya magkakaroon ng crush noon kung lahat ay inaasar siya?
Kaya ngayong college pa lang niya napagbigyan ang sarili. Bukod doon, gusto niya sana kung sino ang first boyfriend niya, yun na rin sana ang last. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Margaret. May crush ka raw? Nakangiting sabi ng kanyang ina. Naubo naman siya sa kinakain. Nay, chismosa ka na po pala? Tumawa naman ito. Ang lakas ng boses ng best friend mo kahit video ko lang. Pero alam mo anak, masaya ako na kahit papaano ay hindi ka puro aral. Kaya kung mag-boyfriend ka okay na okay lang sa akin. Napangiti naman siya at marahang umiling. Nanay talaga, crush ko lang naman po siya. Hindi naman po manliligaw. Pero kapag may boyfriend po ako, sasabihin ko po agad at ipapakilala sa inyo. Nagkatawanan silang dalawa ng nanay niya. Kampante talaga siyang magkwento sa kanyang ina. Hindi ito mahigpit at palagi pang supportive. Kinabukasan, pumasok na siya sa school. Kaso, nagulat siya nang makita si Brian. Mayabang na bumabasa sa sakyan nito at gwapong-gwapo sa sarili. Sino ba naman kasi si Brian? Si Brian lang naman ang numero 1 nang aasar sa kanya simula elementary. Ito ang talagang nagpapasagad ng pasensya niya. At hindi natutuwa si Nova na pareho pala sila ng school ng walang hiya. Nova! Nakangising tanong ni Brian. Nandito ka pala? Wow! Ganyan ka pa rin? Wala ka pa rin glow up? Tumawa siya ng mapakla. Ikaw? Nandito ka pala? Ang laki ng school, nakita pa kita rito. Ngumisi pa ulit ang binata. Don't worry, hindi na ako ganun ka-immature. Saka mas busy ako to hang out with hot girls. Umismid naman si Nova. Naiirita talaga siya kay Brian. Sa dami ng mga nang-aasar sa kanya dati, kay Brian siya sobrang inis na inis. Pero habang tinitingnan niya ito ngayon, medyo okay na rin naman ang ugali. Hindi na mahilig mang-asar, pero para sa kanya, immature pa rin ito at mas lalong naging mayabang. Nilampasan niya na lang si Brian at dumiretso na sa klase niya. Lumipas ang ilang buwan mula nang makilala ni Nova si Joshua. Hindi na lang basta kaibigan ang kanilang ugnayan. Namalayan na lang niya na hindi kompleto ang araw niya kapag hindi nakakausap si Joshua. Sa bawat lecture, sabay silang pumapasok. Nagkakatuwaan sa maikling lakad pa uwi o sa library breaks na hindi nila pinapansin ang oras. Sa mga sandaling yon, natutunan ni Nova ang isa sa pinakamahalagang bagay, na hindi lahat ng tao ay nanghuhusga. Hindi lahat ay may tinatagong pangungutya. Isa sa mga araw na yon, habang pauwi mula sa library, huminto si Joshua sa gilid ng campus garden. Nakatitig ang mga mata nito sa maliliit na bulaklak at ngumiti sa kanya. Alam mo, Nova, masaya ako na nakilala kita. Saad ng binata. Napangiti si Nova at bahagyang namula. Ako rin, Joshua. Sa totoo lang, hindi ko inakala na may makakaintindi sa akin ng ganito. Tumingin si Nova sa binata. Sa oras na yon, parang tumigil ang mundo sa paligid nila. Nagkangitian na lang silang dalawa. Maya-maya ay lumabas na sila ng campus. Ihahatid sana siya ni Joshua. Kaso, may emergency ito sa bahay. Kaya hanggang sakayan lang siya nasamahan. Habang naghihintay ng jeep, may kotse na biglang huminto sa harap niya. Nang ibaba ang bintana, agad siyang napabusangot nang makita ang pagmumukha ni Brian. Kawawa ka naman. Wala kang car. Nakangising sabi nito. Napairap naman siya. Wala akong pakialam. Pakialam ko sa car mo. Nasure akong magulang mo lang naman ang bumili. Humalakhak naman ang walang hiya. Sus, inggit ka lang eh. Wala ka kasing ganito. Gusto mong sumakay. Hindi niya ito pinansin. Tumingin lang siya sa kalsada. Alam niyang ayaw ni Brian na makita siya. Pero bakit pakiramdam ni Nova? Ito ang parang kabuting sumusulpot kung saan-saan. Kaso, wag na pala. Baka madumihan. Bagay lang dito sa passenger seat ko.
Yung mga sexy at magagandang babes. Natatawang sabi ni Brian na para bang may pakialam siya. Tuloy-tuloy ang pangaasar ni Brian. Mas lalong nasasagad ang inis niya. Mabuti na lang at may jeep na siyang nakita. Agad niya yung pinara. Tumawa-tawa pa si Brian. Oh, sasakay ka na sa jeep? Paglabas mo, baka amoy ang hit ka na, Nova. Hindi ka sa air-conditioned. Kawawa. Huy, bakit mo sinipa ang gulong ng sasakyan ko? Gusto mo bang... Aray, bakit mo ako hinampas ng libro mo? Ang sakit ng ilong ko. Tumatawa si Nova habang pasakay ng jeep. Nang makasakay siya sa dulo, agad niyang binilatan si Brian na bumaba at namumula ang mukha. Hindi mahilig gumanti si Nova, pero nakakasatisfy ang ginawa niya kanina. Kapag nanggulo ulit si Brian sa kanya, hahampasin niya ulit ito ng libro sa mukha. Nang makauwi, tumatawa-tawa pa rin siya. Wala siyang pakialam kung balikan siya ni Brian bukas. Ang mahalaga, nakaganti siya sa mayabang na yon. At kinabukasan, yon at nakaabang nga ang walang hiya. Halatang masama ang mood ni Brian at agad siyang hinarangan. Huy, may kasalanan ka sa akin ah! Sinamaan ni Nova ng tingin ang lalaki. Kapag ako ang na-late, sinasabi ko talaga sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Noon, nakakapagtimpi pa siya. Pero ngayong tumanda na siya, ayaw na ayaw niya ng magpaagrabyado. Itinuro nito ang ilong na may band-aid. Ang sakit ng ginawa mo! Grabe! Oo, alam kong inaasar kita nung elementary ako at out of immaturity ko yon. Pero never kitang sinaktan ng physical, Nova. Napairap naman siya. Ang arte mo? Para yan lang? Kapag hindi ka umalis sa harap ko, dadagdagan ko yan. Nanlaki pa ang mga mata nito. Ano? Hinahamon mo ba ako? Matapang ka na. Di mo ko kaya. Ang liit-liit mo lang naman. Nakasimangot si Nova at nilampasan na lang ito. Wala siyang oras para makipagtalo rito. Pero ang walang hiya, inabot ang buhok niya. Hindi naman yun masakit. Parang gusto lang siyang hablutin pabalik, pero buhok niya lang ang nahawakan. Dahil sa ginawa ni Brian, natanggal ang ipit niya. Nalugay ang buhok niyang laging nakapusod. Ano ba? Galit niyang tanong dito at agad na binawi ang ipit. Baliw ka ba? Pero si Brian, umawang ang bibig at titig na titig sa kanya. Para bang hindi ito makapaniwala. Parang unang beses lang siyang nakita. Kulot ka? Napairap siya rito, lalo na at sure siyang dadagdag na naman yon sa listahan ng mga pangaasar sa kanya ni Brian. Inis niyang inayos ang buhok. Naglakad na siya palayo dahil baka masapak niya pa kapag hindi siya nakapagpigil. Isang hapon sa campus, naglalakad siya sa shaded pathway patungo sa library. Galing siya sa isang mahirap na klase at ang tanging nasa isip niya ay ang makapagpahinga at makapagbasa. Nova! Si Joshua na hinahabol pala siya. Napahinto si Nova at ramdam agad ang mabilis na tibok ng puso. Oh, Joshua, bakit? Humawak siya sa strap ng bag at sinusubukang itago ang kaba. Lumapit si Joshua, hawak ang sariling tuhod, saka ngumiti. Hinabol kita. Ang bilis mong maglakad. Pasensya na, sagot ni Nova at mahinang tumawa. May ilang estudyanteng dumaan at napansin ni Nova kung paanong tumingin muna sa kanila ang mga yon bago nagpatuloy. Nova, halos bulong ni Joshua. Pwede ba kitang makausap? Saglit lang, promise. Tumango si Nova kahit kumakabog ang dibdib. Sige, saan? Tara sa may quadrangle. Kaunti lang ang tao doon ngayon. Tahimik silang naglakad. Sa bawat hakbang, sinisikap ni Nova ang intindihin kung ano ang nangyayari. Medyo tahimik kasi ang binata. Hindi niya tuloy mapigilang pagmasdan si Joshua. Pagdating nila sa quadrangle, naupo sila sa ilalim ng malaking puno. May mga dahong nalalaglag at may iilang estudyanteng nagsiselfie malayo sa kanila. Pero sapat ang distansya para makaramdam si Nova ng kaunting privacy.
Nova, panimula ni Joshua. Bakit? Sagot niya at pinipilit maging kalmado. Tungkol saan bang pag-uusapan nating dalawa? Huminga ng malalim si Joshua. May matagal na akong gustong sabihin. Napakunot ang noo ni Nova. Ano yon? Mula nung unang linggo natin dito, napansin na kita, Nova. Gusto kita. Parang tumigil ang hangin sa baga niya. Parang humaba ang oras. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Aha? Nauutal na sagot ni Nova. Joshua, anong... Gusto kita. Ulit pa nito at mas malinaw na ngayon. Matagal na. Kaya ako lagi nag-aalok na ihatid ka. Kaya kita laging tinutulungan sa ginagawa mo. Kaya ako laging gustong kasama kang kumain. Kasi gusto kita. Napalunok si Nova. Nakakabigla ka naman. Akala ko mabait ka lang. Hindi. Mabilis at diretso nitong tugon. Hindi lang kabaitan yon. Talagang gusto kita. Sinapo ni Nova ang dibdib. Hindi na yata kakalma ang puso niya. Hindi makatingin si Nova. Nakayuko siya at hinihila ang laylayan ng palda. Hindi niya alam ang dapat isipin. Marami siyang nararamdaman. Kaba, tuwa, pagtataka at takot. Joshua, bakit ako? Mahina niyang tanong. Bakit hindi ikaw? Mabilis na sagot ni Joshua at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Nova, hindi mo siguro alam, pero ang dami mong bagay na hindi mo napapansin sa sarili mo. Sobrang type na type kita. Ideal girl pa nga. Matapang ka rin sa buhay. Hindi ka natatakot magsimula kahit galing ka sa wala. At ikaw ang tipo ng tao na pinapagandang araw ko kahit hindi mo sinasadya. Pero Joshua, nilakasan niya ang boses kahit nanginginig. Hindi ako gaya ng ibang babae dito. Hindi ako mayaman, hindi ako influencer o kahit anong maipagmamalaki mo. Anak ako ng tagalinis. Scholar lang ako. Baka hindi mo ko maintindihan. Umiling si Joshua. Nova, hindi kita gusto dahil sa background mo. Gusto kita dahil ikaw yan. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa pamilya. Hindi dahil sa itsura. Ikaw mismo. Napalunok si Nova. Lumipad ang ilang dahon sa pagitan nila dahil sa hangin. Nahihiya ako, bulong niya. Alam ko, sagot ni Joshua at lumapit ng bahagya. Kaya hindi kita pipilitin. Hindi rin kita hihilahin palabas ng comfort zone mo. Pero gusto kong malaman mo lang na handa akong manligaw. Handa akong patunayan na seryoso ko. Joshua, chance ang hiling ko, Nova. Pwede akong maghintay kahit gaano katagal. Hindi agad nakasagot si Nova. Masama ba ang umasa? Tama bang tanggapin niya yon? O dapat bang tumakbo na siya? Nabasa ni Joshua ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Nova, hindi ko kailangan malaman lahat ngayon. Hindi kita pinipilit, hindi rin kita minamadali. Pero gusto kong maramdaman mo na may isang taong nakatingin sa'yo bilang ikaw. Hindi bilang scholar, hindi bilang mahirap, hindi bilang anak ng tagalinis, hindi bilang simpleng estudyante. Napaluha si Nova nang hindi niya namamalayan. Pasensya na, hindi ko sinasadyang umiyak. Nagpapasalamat ako dahil na-appreciate mo ako ng ganito. Okay lang, malumanay na sagot ni Joshua at inabot ang panyo. Pwede mong sabihin kung ayaw mo sa akin, kaya kong tanggapin. Umiling si Nova. Hindi ko sinabing ayaw ko. Natatakot lang ako. Hindi pa ako sanay sa ganito. Ngumiti si Joshua. Kaya kong maghintay. Huminga ng malalim si Nova. Joshua, ayokong paasahin ka. Pero ayaw ko rin na tapusin mo to. Kung handa kang manligaw, pwede. Nagliwanag ang mukha ng binata. At parang nabawasan ang lahat ng bigat sa balikat nito. Talaga? Nangingiti siyang tumango. At sa hapon na yon, sa ilalim ng puno na hindi alam kung ilang confessions na ang nasaksihan, nagsimula ang tahimik at malinis na pag-ikot ng bagong kabanata ng puso ni Nova. Pagkatapos ng pag-aming yon, tila nagbago ang buong mundo niya.
Palaging nariyan si Joshua. Talagang pinapakita nito ang mga effort para mapasagot siya. Isang gabi, habang sabay silang nagluluto ng simpleng hapunan, nagtipon ang tapang ni Nova upang sabihin kay Nanay Rana ang tungkol kay Joshua. "Nay, may sasabihin po ako," wika ni Nova habang inaayos ang mga plato sa mesa. Tumango si Nanay Rana. "Ano yun, anak?" Huminga siya ng malalim. "May gusto po sa akin si Joshua at pumayag po ako na magpaligaw sa kanya." Ngumiti si Nanay Rana ng malawak. "Nova, masaya ko para sa'yo. Ang isang bagay lang ang inaalala ko. Protektahan mo ang puso mo. Marami kang makikilala, marami kang makakasama. Pero huwag mong hayaang masaktan ka ng walang respeto. Alagaan mo ang sarili mo at alagaan mo ang puso mo." Napangiti si Nova at niyakap ang kanyang ina. "Apo, Nay, salamat po. Sasagutin ko na po siya." Sa yakap na yon, naramdaman niya ang init, seguridad at pagmamahal. Tulad ng dati, ang Nanay Rana ang kanyang kanlungan sa lahat ng unos na dumating sa buhay niya. Pero ng araw na sasagutin niya si Joshua, hindi niya alam kung bakit buntot ng buntot sa kanya si Brian. Hinahanap niya si Joshua pero mukhang wala ito sa campus. Uuwi na sana siya pero naisip niyang mag-aral na lang sa library. At hindi siya makapaniwala hanggang doon ay susundan pa siya ni Brian. "Ano ba?" Naiinis niyang tanong dito nang kumuha siya ng libro na gusto niyang basahin. "Bakit ka ba sunod ng sunod?" Napabusangot pa si Brian. "May kasalanan ka pa nga sa akin." Napairap si Nova. "Ano? Yan pa rin ang ipinaghihimutok mo? Ang dami mong inasar sa akin at sa nanay ko simula elementary. Tapos ang kapal ng mukha mo na gustuhin akong mag-take accountability sa ginawa ko sa'yo?" Ngumuso naman si Brian. "Sorry, aminin ko, masyado akong isip bata nun. Kulang ako sa pansin." Bahagyang natawa si Nova. Hindi makapaniwalang inamin ng mayabang na si Brian na kulang talaga ito sa pansin. Medyo okay naman nga ang ugali nito. Pero ayaw niya pa rin makipagkaibigan. Kahit magkaroon siya ng asawa at anak, sa utak niya ay masamang nilalang pa rin si Brian. Napansin niya ang blue na band-aid sa ilong nito. "Saka 1 linggo na. Ang tagal naman ng band-aid na yan sa ilong mo." Ngumisi naman ito. Parang sayang-saya na napansin niya yon. Ito ang kasalanan mo sa akin. Ang lala ng sugat. Paano kapag napangu ako? Paano na? Mababalik mo ba? Ikaw Naiinis niyang tinanggal ang band-aid sa ilong nito. Wala na namang sugat doon. Sinamaan ni Nova ng tingin si Brian at idiniin ang band-aid sa pisngi nito. "Sira ulo. Huwag kang susunod sa akin Umalis ka na rito. Ang ingay mo, mag-aaral ako." Tumuloy na siya sa isang table. Pero syempre, hindi naman makikinig si Brian sa kanya. Mas matigas pa sa bakal ang ulo nito. Tumabi ito sa kanya, kumuha ng libro at kunwari ay mag-aaral din. Yung gulong ng sasakyan ko. Sinipa mo ang car ko. Alam mo bang bibi ko yon?" Bulong pa ni Brian. Naningkit ang mga mata ni Nova. "Pakialam ko. Kung makaasta ka, para namang na-flat ang gulong mo sa mahinang sipa ko. Alam mo, habang tumatagal ang pag-uusap nating dalawa, nawawala na ng sense. Ang mabuti pa lumayas ka na. Hindi kita kailangan dito. Nag-aaral ako." Umayos naman agad si Brian ng upo. "Bakit? Sa'yo ba tong library na to? Mag-aaral din kaya ako?" Hinayaan na lang ni Nova. Lumipas ang 1 oras at pareho na silang abala sa kanya-kanyang binabasa. Maya-maya, biglang nagsalita ulit si Brian. "Yung kasama mo palagi, boyfriend mo ba yun?" Mahinang tanong nito. Napairap naman siya. "Wala kang pakialam." Umismid agad ito at agad sinagi ang braso niya. Namali tuloy ang pagguhit niya ng highlighter. Nagkatinginan sila at pareho talaga silang naiinis sa isa't isa. "Ano ba? Buwisit?" Mariing sabi ni Nova.
Ang isip bata mo talaga kahit kailan. Halatang pikon agad si Brian sa mga sinabi niya. Kinuha nito ang gamit at bigla na lang nag-walk out. Wala naman siyang pakialam. Bumalik na lang si Nova sa pagbabasa. Pinagpapasalamat niya pa nga na nilubayan na siya ng binata. Sa sumunod na araw, mas naging focus ang isip niya kay Joshua. Sasagutin niya na rin kasi ito, kaya wala na dapat ang asungot na si Brian. Malapit sa campus, inaya siya ni Joshua sa isang restaurant. Doon na niya balak sabihin ang sagot niya. Kaya medyo kinakabahan talaga si Nova. "Anong gusto mo?" tanong ni Joshua habang inaayos ang buhok dahil sa init. "Kahit ano," sagot ni Nova. "Basta hindi mahal." Napailing si Joshua. "Nova, ilang beses ko bang sasabihin, kapag ako ang kasama mo, huwag mong isipin ang presyo." Si Joshua na ang nag-order para sa kanila. Hindi rin kasi siya makapili. Habang kumakain, ramdam ni Nova ang kakaibang katahimikan. Magsasalita na sana siya, pero naunahan naman siya ng binata. "Nova, kasi matagal ko nang gustong itanong kung kailan mo ko sasagutin." Bumilis ang tibok ng puso niya. Ramdam niya ang init sa pisngi. Parang may humawak sa dibdib niya at pinisil ng marahan yon. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. At doon nagpanik si Joshua. "Pero kung hindi ka pa ready, okay lang. Hindi kita pinipilit, as in zero pressure. Pwede ako maghintay hanggang..." "Joshua," napakagatlabi si Nova. "Hindi mo kailangan maghintay pa. Kasi sinasagot na kita. Tayo na. Girlfriend mo na ako." Napangiti naman ito. "Nova, seryoso ka ba?" "Oo, seryoso." At doon, bumigay ang lahat kay Joshua. Tumayo ito at agad siyang niyakap. Yes. Salamat." "Hoy," natawa si Nova, hiyang-hiya habang may ilang estudyanteng tumingin. "Umupo ka nga, ang ingay mo." Pero hindi mapigilan ni Joshua. "Nova, hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Hindi mo alam kung paano ko may papakita to, pero grabe, parang maiiyak ako sa tuwa." Pag-uwi, inihatid siya nito. Ipinakilala niya na rin kay Nanay Rana bilang boyfriend. At sobrang tuwang-tuwa naman ang kanyang ina. Dahil sa relasyon nila ni Joshua, mas naging motivated pa siyang mag-aral. Sweet kasi ang binata. At napansin niya rin na pagbibigay ng regalo ang love language ng kanyang boyfriend. Masaya naman ang lahat, masaya silang dalawa. Pero mananatili pa kaya ang sayang yon hanggang dulo? Napag-usapan nila na ipapakilala siya ni Joshua sa pamilya nito. At sa sem break, gusto ng boyfriend niya na sumama siya sa trip ng pamilya nito. Mabuti na lang at pinayagan siya ni Nanay Rana. May tiwala naman kasi ito sa kanya. Bukod doon, alam din naman ni Joshua kung hanggang saan lamang ang limitasyon nila. At kahit paano, naiintindihan yon ng binata. Hindi siya pinipilit kung ayaw niya. Umaga pa lang nang pumunta si Nova sa bahay ni Joshua. Malaki, may magandang hardin sa harap at halata ang yaman sa bawat sulok. Mula sa makintab na sahig hanggang sa mga mamahaling dekorasyon sa sala. Hawak ni Joshua ang kamay niya habang naglalakad. "Huwag kang mag-alala, Nova. Family lang naman kami. Makisama ka lang sa kanila, okay?" Tumango naman siya. Ngunit sa kalooban ni Nova, nanginginig talaga siya sa sobrang taba. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng tahanan. Hindi sanay sa dami ng tao. Hindi sanay sa mga tingin ng mayayamang pamilya. Palaging iniisip niya ang nanay niya, si Nanay Rana, at kung paano lumaki siya sa simpleng tahanan na maliit, maayos, at puno lamang ng pagmamahal. Pagbukas nila ng pinto, sinalubong sila ng mga ngiti at halakhak. "Joshua, nandyan ka na pala!" Sigaw ng isang babae, malumanay at kaaya-aya ang tinig. Yun pala ang ina ni Joshua. "Ma'am," sagot ni Joshua sabay yakap sa ina. "Eto si Nova. Gusto kong makilala niyo po siya. Girlfriend ko po."
Tumango at ngumiti ang ina ni Joshua kay Nova. "Hi Nova, welcome! Joshua told us so much about you." Napangiti si Nova ng bahagya at yumakap ng maikli. "Salamat po." Sa kabilang dako, may 2 bata na naglalaro sa sahig. Mga kambal, 4 na taong gulang na maliit at energetic. Nagtakbuhan ang mga ito sa paligid ni Nova at agad siyang napansin. "Hay, kalaro ka namin!" Sigaw ng isa sa mga ito, sabay hila sa kanya sa gilid ng sofa. Si Nova, bagaman natuwa, ay medyo nahihiya. Hindi siya sanay sa ganoong dami ng tao, lalo na sa mayayamang kapaligiran. Lumingon siya kay Joshua na nakangiti lang at sabay tawag sa kanya. "Huwag kang mahihiya, Nova. Relax lang, makikilala mo rin sila." Ngunit sa loob, naramdaman ni Nova ang isang maliit na kaba. Ano kaya ang iisipin ng pamilya ni Joshua sa kanya? Iniwas niya ang mga mata sa paligid. Hindi alam kung saan mauupo o sino ang kakausapin. Ang mga matatanda sa mesa, may mga coffee table na puno ng mamahaling libro at ang mga bata tilang walang pakialam at nagtatakbuhan lang. Habang nag-a-adjust si Nova sa paligid, biglang dumikit sa kanya ang 2 bata. Humalik sa pisngi ng kambalang isa, sabay hila sa kamay niya. "Maglaro tayo sabi ng batang lalaki. Parang biglang nagliwanag ang puso ni Nova. Hindi niya maintindihan, ngunit sa loob ng ilang minuto, naging malapit na siya sa mga ito. Sa mga bata na lang siya komportable dahil parang wala namang gustong makipag-usap sa kanya sa pamilya ni Joshua. "Tita Nova! Tita Nova!" Tawag ng isa habang nagtago sa ilalim ng sofa. "Dito ka!" Napangiti si Nova. Kahit papaano, naramdaman niyang may lugar siya roon. Nova, si Ate Janela nga pala. Ate ko, siya ang nanay ng kambal." Nakangiting sabi ng kanyang boyfriend. Binigyan niya ito ng isang ngiti. "Nice to meet you po." Tumango naman si Janela. "In fairness, kaya mong i-handle ang mga anak ko, samantalang yung ibang yaya niya, hirap na hirap dyan sa 2. Sumagot naman si Joshua. "Siguro, kasi palaging kalmadong girlfriend ko, ate. Saka kumukuha siya ng BS Psychology, kaya siguro kaya niya ring mag-handle ng behavior ng iba." Tumango-tango na lang ang ina ng kambal at hindi na gaanong nagsalita. Naging abala na kasi ito sa iPad na hawak. Nang masilip niya, abala pala ito sa pag-online shopping. Pagkatapos ng ilang oras na paglalaro, nagsettle sila para sa hapunan. Bagaman may malalaking pinggan at masarap na pagkain, hindi makakain ng maayos si Nova. Ewan niya, pero naiilang talaga siya sa buong pamilya ni Joshua. "Nova, kumain ka rin," wika ni Joshua habang inihahain ang pagkain. "Masarap to, gawa ni Mom." "Salamat. Sige, kakain ako," sagot ni Nova. Pagkatapos ng hapunan, habang pauwi na sila ni Joshua, iniisip ni Nova ang lahat ng nangyari. Hindi niya alam kung siya ba ang problema o ang pamilya nito. Siguro, hindi lang ma-open ang pamilya ni Joshua kasi bago pa lang siya. Baka mas makilala niya ang mga ito kapag sumama siya sa trip. Hindi naman siya aayain ng mga ito kung hindi siya gustong makasama. "Kumusta naman ang meeting mo sa family ni Joshua? Okay naman ba sila?" Tanong ni Margaret habang magkausap sila sa call. Napabuntong hininga siya. "Ewan ko, Bes. Medyo nakakailang. Siguro dahil mayaman sila. Ang hirap lang maka-vibes. Pero wala naman akong naririnig na masama mula sa kanila. Kaya maka-okay lang din. Pero sana kahit ganyan, hindi dapat umaalis sa tabi mo si Joshua. Alam niyang first meet mo yon with his family. So dapat siya ang tulay mo to connect with them. Pero let's give him a chance. Syempre, unang beses pa lang naman." Napabuntong hininga na lang si Nova. Ayaw niyang masyadong isipin. Baka masyado lang siyang nag-overthink. Baka kasi kaya rin ganon dahil sa kabang nararamdaman niya nang humarap siya sa pamilya ng kanyang boyfriend. Isang Sabado ng umaga, tumawag si Joshua kay Nova. "Nova, may plano kami this weekend. Nabanggit ko na sa'yo, di ba?
Family trip sa Batangas. Libre lahat. Walang gasto sa'yo. Sama ka ha. Pumayag na naman ang nanay mo. Napangiti si Nova. Sige, mag-i-empake na ako. Para kay Nova, halos hindi niya maramdaman ang excitement sa loob. Hindi pa siya nakalabas ng lungsod para magbakasyon o mag-beach. Kung nagbabakasyon man sila ng nanay niya, hanggang malapit lang na resort para makamura. Kaya rin siguro nang sinabi ni Joshua kay Nanay Rana na gusto siyang isama sa mga trip, agad itong pumayag. Alam kasi ng nanay niya na gusto niyang maranasan ang mga ganoong klase ng bakasyon. Pagdating nila sa Batangas, napansin agad ni Nova ang laki ng bahay na tinutuluyan. Malaki, may swimming pool at may magandang view ng dagat sa gilid. Ang mga kambal ay sabik na sabik at agad na tumakbo sa paligid, habang ang ate ni Joshua ay nag-aayos ng mga gamit. Nova, halika, tulungan mo kaming mag-set up. Huwag kang tumayo lang dyan. Sigaw ng ate ni Joshua at may hawak na picnic basket. Sorry po, sige Ate Janela. Sagot ni Nova at agad na lumapit doon para tumulong sa pag-aayos. Pagkatapos nilang mag-settle, lumapit ang ate ni Joshua kay Nova. Nova, baka pwede mong bantayan ang kambal habang naglalakad kami sa beach? Sandali lang, promise. Gusto lang naming mag-picture taking sa sunset. Umuwi kasi sa probinsyang yaya nila, kaya wala kaming nasamang mag-aalaga ngayon. Apo, sige po, sagot ni Nova dahil hindi na siya makatanggi. Naiintindihan niya na kailangan niyang tumulong, ngunit hindi niya inaasahan na yon ang magiging gawain niya ng buong araw. Hindi na rin niya kasi mahagilap si Joshua dahil nag-e-enjoy na ito kasama ang pamilya. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras. Ang simpleng sandali lang ay naging buong araw ng pagbabantay sa kambal. Kailangan niyang pakainin, bantayan sa pagligo, tulungang nagbihis at bantayan ng maigi. Kahit medyo naaasar na, hindi niya nalang pinapahalata. Maya-maya ay dumaan si Joshua. Agad niyang hinigit ang kamay nito. Joshua, nasan si Ate Janela? Pinababantayan niya kasi sa akin ang mga pamangkin mo. Sabi niya saglit lang daw. Bakit hanggang ngayon wala pa? Sinagot naman siya ni Joshua. Bukas pupunta tayo sa isa pang resort. Umalis na ate. Pumunta sila sa kabilang resort kasi may foam party daw. Susunod na nga ako. Umawang ang bibig ni Nova. Pupunta ka? Iiwan mo ako rito? Sasama na lang ako. Walang magbabantay sa kambal. Umalis na mama at papa kanina para mamili. Ikaw na muna rito. Bantayan mo ang kambal Hinalikan pa siya sa noo bago umalis. Gustong gusto niya nang magsalita. Gusto niya nang magalit at magbunganga kay Joshua. Pero pinigilan niya ang sarili na gawin ang lahat ng yon. Iniisip niya na lang na simpleng problema yon at hindi na dapat palakihin pa. Maya-maya ay nakatulog na ang kambal. Dumating na rin ang mama at papa ni Joshua. Gustong sumunod ni Nova sa foam party pero hindi naman sumasagot ang kanyang boyfriend. At ang mas nakakasama pa ng loob, umuwi ng lasing si Joshua at siya pa ang nag-asikaso. Teka, Joshua, nabibigatan na ako sa'yo. Reklamo ni Nova habang inaalalayan ito papasok sa kwarto. Nang maihagis niya ito sa kama, hingal na hingal siya. Bakasyon yun pero parang mas napagod pa siya sa pagbabantay sa mga pamangkin nito. Tapos ng mga oras na yon, ang boyfriend niya naman ang dapat alagaan. Ang ginawa na lang ni Nova, pinunasan niya at pinalitan ng t-shirt. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Balak niyang mag-swimming kahit mag-isa. Baka sakaling kumalma ang isipan niya. Nang makadalawang lap, napabuntong hininga na lang siya. Bakit pa ba ako sumama rito? Napapikit si Nova. Sana pala, nagbakasyon na lang kami ni nanay sa mumurahing resort na madalas naming puntahan kapag bakasyon. Mas masaya kahit 2 lang kami. Saglit lang siyang nag-swimming. Maya-maya ay umahon na rin naman siya. Nang makapagbanlaw at nasa sarili ng kwarto, tumawag naman si Nanay Rana.
Nay, gabi na po. Napatawag kayo. Nakangiti niyang tanong. Tumawa naman si Nanay Rana. Kahit ilang araw ka lang wala rito, nakakamiss ka pala talaga anak. Kumusta ang bakasyon mo? Siguradong nag-e-enjoy ka. Malungkot siyang napangiti. Opo, nag-e-enjoy naman. Sabi po ni Joshua, pupunta raw po kami sa ibang resort. Parang gusto po kasi nilang sumubok ng ibang water activities. Wow, mag-send ka ng pictures anak. Mga video rin. Masayang sabi ni Nanay Rana. Nay, huwag kang mag-alala. Kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho, ipapasyal kita. Gagawin natin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Ako ang bahala sa iyo, Nay. Kinabukasan, nawala na rin naman kahit paano ang tampo niya kay Joshua. Hindi nila napag-usapan pero mukhang nakaramdam ito na wala siya sa mood. Kaya nang nasa kabilang resort na sila, palagi na lang itong nasa tabi niya. Hinahayaan din siyang mag-experience ng ibang water activities kasama ang mga pinsan nito. Kahit paano, nakapag-send siya ng pictures at videos kay Nanay Rana. Pagkatapos ng unang trip sa Batangas, akala ni Nova ay isang beses lang yon. Ngunit hindi. 2 sunod na biyahe ang dumating sa kanya unang taon sa college kasama ang pamilya ni Joshua. Nova, baka pwede ka rin dito sa susunod na weekend. Libre rin lahat. Si ate daw ang taya. Sabi ng kanyang boyfriend. Ayaw niya sanang sumama pero nakita niyang excitement ni Joshua. Kaya sumama pa rin siya. Isa pa, gusto niya rin namang mag-relax dahil puro na siya aral. Kaso, mukhang mauulit na naman ang mga naranasan niya. Si Joshua ay nakakapag-relax kasama ang mga kamag-anak o naglilibot sa paligid. Ang ate nito ay abala sa picture taking at social media updates. At si Nova, lagi siyang nakatuon sa kambal. Pinapakain, pinapaligo, binibigyan ng damit at tinitiyak na hindi nasasaktan o nadadapa ang mga ito. Habang ang iba ay nag-e-enjoy, si Nova ay hindi nakakapunta sa beach, hindi nakakapaglakad sa paligid at hindi nakapag-relax kahit sandali. Sa bawat ngiti na ibinibigay niya sa pamilya ni Joshua, may bahagyang kirot sa kanyang puso. Nova, bantayan mo! Sigaw ng ate ni Joshua mula sa tabi ng swimming pool habang hawak ang kamera at tila nakatuon lamang sa pagkuha ng litrato ng kambal. Apo, sige po. Sagot ni Nova, pilit ngumiti habang hinahabol ang kambal na tumatakbo. Nova, bilisan mo! Nova, unahin mo yung mga bata! Dagdag pa ni Janela na para bang yaya siya ng mga anak nito. Pagkatapos ng ilang oras na walang tigil na pagbabantay, nahanap ni Nova ang isang pagkakataon para maupo at kumain. Ngunit bago pa man siya makatikim, narinig niya ang malakas na tinig ng ate ni Joshua. Mamaya ka na kumain, unahin mo yung kambal. Napahinto si Nova sa pagkain. Wala siyang nagawa kundi sundan ng kambal. Alam ng Diyos kung ilang beses siyang nagtimpi. Sumunod lang sa utos at huwag magreklamo. Pero hindi naman siya santa para manatiling mabait. Kung ikaw na lang ang humahabol sa anak mo, sigaw niya kay Janela na ikinatigil ng ibang pinsan ni Joshua. Hindi ako yaya. Hindi ako nandito para lang mag-alaga ng mga anak ninyo habang nag-e-enjoy kayo. Natahimik ang mga ito. Ang ate ni Joshua ay nakatingin sa kanya. Ang kambal ay natigilan. At si Joshua ay nakahinto sa gilid at halatang nagulat. Libre ka na nga, nagrereklamo ka pa. Malamig na sabi ni Janela. Halos walang pakundangan sa emosyon ni Nova. Umalis si Nova sa beach patungo sa kanilang kwarto. Sa loob ng tahimik na silid, bumagsak siya sa kama at hinayaan ang lahat ng luha na bumuhos. Kaso, hindi pa siya nakakabuelo sa kanyang emosyon. Pumasok na agad sa kwarto niya ang ate ni Joshua. Anong mga sinabi mo? Ang kapal talaga ng mukha mo? Sumunod naman si Joshua. Ate, tama na. Ako nang kakausap sa girlfriend ko. Pasensya na, magsusorry siya. Doon siya napalingon kay Joshua. At ako pa talagang magsasorry?
Hindi ko gagawin yan. Alam ko kung saan nagmula tong outburst ko. Sinabi mo na kapag sumama ako sa trip nyo ng family mo, makakapagpahinga ako. Pero anong ginagawa nyo? Ginagawa nyo akong yaya ng mga pamangkin mo? Natawa naman ang ate ni Joshua. Wow naman! Ikaw pang may ganang magreklamo? Kaunting request lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Pasalamat ka nga't nakakasama ka sa mga ganitong trip. Kung hindi mo naging boyfriend ng kapatid ko, sa tingin mo, afford mo yung ganito? Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Nova. Labis ang pangiinsulto na yon. Kumuyom ang mga kamao niya at si Joshua ay wala man lang ginawa para siya ay ipagtanggol. Kung makapagreklamo ka, janitress lang naman ang mama mo. Tagalinis ng CR. Muchacha lang din naman. Saad ni Janela. Doon na sumabog si Nova. Insultuhin niyo ng lahat. Wag lang ang nanay ko na wala namang ginagawang masama sa inyo. Napairap si Janela at umalis na lang sa kwarto. Tumalikod naman si Nova at agad na kinuha ang mga gamit niya. Aalis siya roon, wala siyang pakialam kahit hindi niya alam pauwi. Magtatanong-tanong na lang siya. Wala na siyang pera dahil pinangbili niya ng mga pasalubong niya kay Nanay Rana. Kaya baka humingi na lang siya ng tulong kay Margaret. Madali namang lapitan ng best friend niya kahit nasa abroad na. Saan ka pupunta? Bukas pa tayo uuwi, sabi ni Joshua. Nova, kumalma ka muna. Masyado kang nagpapadala sa emosyon mo. Tumahimik ka? Tahimik? Malakas niyang sigaw dito. Ngayon ka magsasalita kung kailan wala ng ate mo? Sarap mo lang murahin, Joshua. Natitiis ko ang trato ng pamilya mo dahil boyfriend kita at mahal kita. Pero ang insultuhin ng nanay ko ng harap-harapan, yun ang hinding-hindi ko matatanggap. Simula bata ako, palagi akong inaasar dahil janitress ang mama ko. Pero ngayong matanda na ako, sa tingin nyo, hahayaan ko yon? Nagsisisi ako na pinapasok kita sa buhay ko. Wala ka palang kwenta, ni hindi mo ko kayang ipagtanggol sa pamilya mo. Mag-break na tayo kasi naglolokohan lang tayo sa relasyon na to. Dali-dali siyang umalis doon. Hindi niya alam kung saan pupunta. Pero nang makasakay ng tricycle, nagpahatid siya sa pinakamalapit na terminal. Doon na rin niya tinawagan si Margaret. Kinuwento niya agad ang nangyari. At katulad niya ay gigil na gigil ito. Napakawalang silbi naman pala ng boyfriend mo na yan? Naiinis na sabi ni Margaret. Hindi ka manloloko. Wala namang balls. Mabuti na nakipag-break ka na. Wala kang mapapala dyan. Huwag ka nang makikipagbalikan sa kanya. Talagang dinamay pa si Tita Rana? Napapuntong hininga si Nova at napapikit. Kaya nga, talagang nagpantingan tenga ko kanina. Nasagot-sagot ko tuloy yung ate niya. Sana sinampal mo. Saad pa ni Margaret. Anak siya ng anak. Hindi niya kayang bantayan. At kapag nasaktan habang ikaw ang nagbabantay, ikaw pang sisisihin. Pabaya. Nakakagigil. Kung nandyan ako nagsusundo at re-rest back sa'yo. Nasend ko ng money sa'yo. Kunin mo na lang Huwag mo nang bayaran. Umuwi ka't kumain kayo ni Tita Rana ng masarap. Sorry, nagagalit din ako. You know naman na parang mama ko na rin ang nanay mo. Napangiti siya at hindi napigilang mapaluha. Salamat na lang at may best friend talaga siyang palaging to the rescue sa kanya. Parang sa lahat ng mayamang nakilala niya, si Margaret lang talaga ang masasabi niyang nagpakatotoo sa kanya. Habang nasa biyahe, malinaw na ang desisyon ni Nova. Hindi niya kailangan ng isang tao na hindi kayang igalang siya at ang kanyang pamilya. Hindi niya kailangan ng pagmamahal na may halong panghuhusga. Pagbalik niya sa simpleng tahanan ng kanyang nanay, bumungad sa kanya ang pamilyar na init at halimuyak ng mga lutong pagkain ni Nanay Rana. Agad niyang niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. Anak, anong nangyari? Bakit ganyan ka? May nangyari ba? Break na po kami ni Joshua. Naiinis po ako sa kanya at sa pamilya niya. Hindi ko po kayang manatili sa kanya. Minamaliit niya po tayo. Hinaplos ni Nanay Rana ang buhok ni Nova. Anak, alam kong tama ang ginawa mo. Sige na at magpahinga ka na. Hayaan mo na ang mga ganoong tao.
May kalalagyan din ang mga yan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa relasyon niya kay Joshua, nakaupo si Nova sa harap ng kanyang study table, nagbubukas ng mga libro at notes at pinipilit ilagay sa tamang ayos ang kanyang isip. Hindi madali ang lahat. May bigat pa rin sa dibdib niya ang sakit at pagkabigo. Ngunit sa bawat pahina na kanyang binabasa, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng lakas. Nag-tutor siya sa mga mas batang estudyante sa campus. Kumuha siya ng part-time sa library at sa campus office. Nagsisave ng maliit na halaga para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Gumagawa siya ng mga research at projects ng maaga para hindi maipit sa deadlines. Basta ang naging goal niya lang ay maging magaling sa pag-aaral. Break na kayo ng boyfriend mo? Tanong ni Brian nang minsan silang nagkasabay na maglakad. Kumunot naman ang noo niya. Saan mo naman nalaman yan? Ngumisi ang binata. Wala lang. Palagi ko nakikitang hindi na kayo magkasama. Saka sa bar, nakita ko na may kasama na rin na iba si Joshua. Saka sinabi sa akin ni Margaret, nagbakasyon kasi ako sa Italy. Nakita ko siya sa isang gathering. Bahagya siyang napairap. Hindi sila friends ni Brian. Pero dahil kilala na nila ang isa't isa simula elementary days pa lang, kahit paano ay komportable siya na kausapin ito. Gusto ko sanang mag-lunch. Tara, libre ko. Nakangiting sabi ni Brian. Nagulat naman si Nova. Wow, first time yan ah. Kailan ka pa naging mabait? Sus Nova, mabait na talaga ako. Nakatingin ka nga lang sa iba. Mayabang na sabi pa nito. Umismid naman siya. Sige, libre mo ako. Saan ba tayo kakain? Napakamot ito sa ulo. Wala akong maisip eh. Tara, kain tayo sa paborito kong restaurant sa Singapore. Masama niya itong tiningnan. Iniisip niya kung joke lang yon, pero walang biro sa mukha ng binata. Naiinis siya na para bang sobrang dali lang ng out of the country para rito. Samantalang si Nova na dukha, swerte na kapag nakarating sa mga lugar na may dagat sa Pilipinas. Ewan ko sa'yo, wala akong passport no? Saka baka nakalimutan mong dukha pa lang ako. Kumain ka mag-isa mo? Pa-Singapore ka pa dyan? Medyo naiinis niyang sabi. Agad namang sumunod ang binata. Saan mo ba gusto? Kung saan mo gustong kumain, doon na rin ako. Hinayaan niya itong sumunod. Hindi niya naman mapipigilan si Brian. Pero nang dalhin niya ito sa tapat ng isang cart na nagtitinda ng pares at beef mami, hindi ito makapaniwala. Parang ayaw pa nga siyang pakainin doon dahil nasa tabi sila ng kalsada at nakatayong kumain. Anong gusto mo? Pares o beef mami? Tanong ni Nova. Lumingon si Brian sa katabi. Hindi ko alam ang pares. Beef mami na lang. Umorder naman siya ng dalawa dahil yun din ang kanyang order. Nang mailapag ang maliit na mangkok, napangiwi pa si Brian. Kaya agad niya itong sinaway. Baka maisip pa ng nagtitinda na nandidiri sila sa pagkain. Kung ayaw mo, wag mo na lang kainin. Mukhang pangwagyu at pangmamahaling pagkain lang ang panlasa mo. Baka sumakit ang tiyan mo at manibago ka. Sabi niya rito pagkatapos lunukin ang kinakain. Umiling naman agad si Brian at gusto pa yatang magpakitang gilas. Kapag kumakain ka, mukhang sarap na sarap ka. Kaya susubukan ko. Mahina na lang tumawa si Nova. Simula ng araw na yon, unexpected na niyang naging kaibigan si Brian. Mas madalas siyang asarin pero matagal niya nang tanggap na kulang lang talaga ito sa pansin. Mas lalo niya ring nakilala ang binata nang dinala niya sa bahay. Tipong kahit sardinas lang na may upo ang ulam nila, nakisama pa rin itong kumain. Humingi rin ng sorry sa nanay niya dahil sa pagiging immature nung elementary. Ayos lang yon. Mga bata pa rin naman kayo noon. Saka naiintindihan ko na hindi lahat ng bata ay magkakapareho ng kinalakihan at ugali. Ang mahalaga ay nagbabago at lumalago ka na. Masaya akong naging magkaibigan kayo nitong si Nova. Si Margaret lang ang kaibigan nito. Kaso nag-migrate naman sa ibang bansa. Kaya alam kong nalulungkot din itong anak ko. Kwento ni Nanay Rana kay Brian. Simula noon parang bahagi na rin ng pamilya nila si Brian.
Parang mas gusto pa ngang tumambay sa maliit nilang bahay kaysa sa malaking bahay ng mga ito. Ang palagi nitong sinasabi, nalulungkot lang dahil madalas nawala roon ang mga magulang at may kanya-kanya na raw pamilya ang ate at kuya. Bes! Malakas na sigaw ni Margaret nang magbakasyon ito sa Pilipinas. Niyakap siya nito at halos pasanin na ni Nova. Nakakamiss ka, sobra! Nang lumingon si Margaret kay Brian, agad nitong itinulak. Hoy, ba't ka nandito? Umalis ka nga rito. Banding lang namin to. Ngumisi naman si Brian. Oh, bakit? Best friend din naman ako. Susama ako. Naningkit ang mga mata ni Margaret. Brian? Best friend? Alam kong sekreto mo. Tinakpan agad ni Brian ang bibig ni Margaret. Gusto mo ng banding, di ba? Halika na, magbanding na tayong tatlo. Natatawa na lang si Nova ng akbayan ng binata. Pareho talagang makulit ang mga kaibigan niya. Dumating ang huling taon ni Nova sa college. Ang bawat araw ay tila mabilis na tumatakbo. Puno ng deadlines, requirements at thesis season. Ang dami ng kailangang ayusin at parang walang katapusan. Pareho sila ni Brian na pukpok sa dami ng ginagawa. Sa kanyang kwarto, nakaupo siya sa harap ng laptop at nakatutok sa thesis niya. Pero yon at inistorbo pa siya ni Brian para magpalagay ng salon pass sa katawan. Samahan mo na rin kaya ng massage? Tanong ni Brian pagkatapos niyang ilagay ang salon pass. Hinampas niya naman ang likod nito. Magpamasahe ka sa mga babae mo? Natawa naman si Brian at kinuha ang damit nito. Anong mga babae? Wala kaya? Nakita mo ba? Wala nga akong nagiging girlfriend. May hinihintay kasi ako. Tumaas ang isa niyang kilay. Sino naman? Kinurot-kurot ni Brian ang ilong niya. Chismosa talaga. Umismid si Nova. Ewan niya ba pero hindi siya naging matalino para hindi agad mahalata. Malakas ang kutob niyang siya yon. Siya ang gusto ni Brian. Pero mukhang wala pang balak umamin ang binata. Lalo na at palaging nagpaparinig si Nova na hindi siya magkakaroon ng boyfriend ulit hanggat hindi pa nakakatapos ng pag-aaral. Sa bawat gabi na tila walang katapusan, naroon si Nanay Rana sa tabi niya. Hindi ito pumapalya sa pagiging ilaw at gabay sa kanya. Anak, huminga ka muna. Mahina ngunit mahinahong sabi ni Nanay Rana habang hinahaplos ang balikat ni Nova. Kaya mo yan pero pahinga pa rin. Thank you, Nay. Sa wakas, nakagraduate na rin siya. Gusto niya sana maging summa cum laude pero hindi talaga inabot. Subalit masaya na siya dahil magna cum laude naman siya. Masaya rin dahil talagang umuwi si Margaret para makasama sa celebration sa graduation niya. Congrats, anak! Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Napangiti naman si Nova at pinunasan ang mga luha nito. Nanay, salamat po sa lahat. Ikaw po ang inspirasyon ko. Habang nagdadramahan sila roon, biglang ngumuso si Margaret sa likod niya. Pagharap ni Nova, agad na sinalubong siya ng isang bungkos ng mga bulaklak sa mukha. Naiirita niya namang tiningnan si Brian. Nakakaasar ka talaga. Ngumiti naman si Brian pero halatang kinakabahan. Congratulations, Nova. May sasabihin ako. Tumaas ang mga kilay niya. Ano, manliligaw ka na? Aamin ka na ako talagang gusto mo? Napapikit ito at mahinang tumawa. Ang talino mo talaga. Nangingiti niya naman itong niyakap. Sa ilang taon nilang magkaibigan, hindi naman mahirap magustuhan si Brian. Nakita niya ito mula sa pinakamasama nitong personalidad hanggang sa growth nito. At bawat yugto ng buhay ni Brian, unti-unti niyang nagustuhan. Nang makapasa si Nova sa board, tuloy-tuloy ang naging blessing sa kanya. Nagkaroon siya ng magandang trabaho, na ipagawa niya ang bahay ng nanay niya, nakapag-travel siya sa iba't ibang bansa kasama si Nanay Rana. Kapag nakikita niyang sobrang tuwa ng kanyang ina, labis na rin ang kagalakan sa kanyang kalooban. Sa bawat ngiti ni Nanay Rana, ramdam niya ang katuparan ng lahat ng pinaghirapan nila.
at labis siyang nagpapasalamat sa Diyos na hinayaan siyang maiparamdam dito ang lahat ng yon. Ipinapaalala ng kwento ni Nova na walang pangarap ang masyadong mataas para sa isang pusong handang magsumikap at magtiis. Bilang anak, tinuruan siya ng buhay na hindi sukatan ng yaman para magkaroon ng dangal, kundi ang pagrespeto sa magulang at pagyakap sa mga sakripisyong ginawa para sa kanya. Sa kabila ng pang-aapi, kahirapan at mga taong nang maliit sa kanya, pinili ni Nova na manatiling mabait, masipag at may malasakit. Dito natin natututunan na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagkakaroon ng mabuting puso. Ipinapakita ni Nova na ang isang anak na marunong tumanaw ng utang na loob, magpahalaga sa magulang at maging matatag sa harap ng pagsubok ay kayang abutin hindi lang ang pangarap, kundi pati ang paggalang ng mundo. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito na ang taong may pangarap, may mabuting puso at may pagmamahal sa magulang, hinding-hindi basta-bastang matatalo sa bawat hamon ng buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.